Mga mararamdaman ng lalaki kapag nawala ka ng walang pasabi. Yon. Ito mga utol, sa video na ito ay tatalakayin natin yung pag-atras ng walang pasabi. Kung ano nga ba yung mararamdaman ng lalaki, kung ano nga ba yung magiging epekto or resulta sa kanya. At saka sa mga naguguluhan man or natatakot na umatras ng walang pasabi. Kasi yung iba ay mas minamainam nila na magkaroon ng closure or magpapaalam or mag-usap ng maayos. No, pero mas recommendable pa rin yung pag-atras ng walang pasabi kesa aatras ka na mayroong pasabi. So sa video na ito ay dito nyo po malalaman kung ano nga ba yung rason na kung bakit kailangan umatras ng walang pasabi. In short, yung pag-atras ng walang pasabi ay pareho na rin ito sa tinatawag nating pang-ghost or ghosting. Okay? So sa mga natatakot man dyan na umatras ng walang pasabi, I think after nyo mapanood yung video na ito, for sure, lalakas na po yung loob ninyo. Okay? So ito, isa-isahin natin kung ano ang mararamdaman ng lalaki kapag umatras ka ng walang pasabi. Walang salita, walang nihay-niho, walang paalam. Okay? So ito, handa na ba kayo? Na yung una sa lahat ay pagtataka. Yes. For sure magtataka po talaga ito. Na uy, teka lang. Bakit kaya siya nawala? Bakit kaya siya hindi na nagpaparamdam? Or bakit nag-iba na hindi kagaya noon na hindi niya ako natitiis, nandiyan pa rin, habol ng habol. So parang iba to ngayon. Bakit nawala na siya? Like 1 week, 2 weeks, or 3 weeks, 4 weeks, or mas higit pa na hindi ka na nagparamdam, na hindi ka na nagpaalam. Sa makatuwid parang nag-no contact ka ng tuloy-tuloy na. Okay? So, pagtataka po ang mararamdaman ng lalaki. No, magtataka siya kung bakit nawala ka ng walang paalam. Okay, so yun. And then ito pa, yung pangalawa natin is, mamiss ka, bahagya. Yes, of course. Sa kung ano yung nakasanayan niya sa'yo, ay mamimiss po yun ng lalaki or ng partner mo. Hindi po yan mawawala utol. Kahit sabihin man natin na hindi ka na niya mahal, or kahit sabihin man natin na ginagamit ka lang niya. Pero kung ano kasi yung nakasanayan niya sa'yo, gaya na lang na palagi kayong nag-uusap, nagsasama, or palagi mo siyang tinutulungan, andyan ka palagi para sa kanya. So, malulonging din siya. In short is parang mangungulila din sa pagkawala mo. So, for sure, hahantong na mamimiss niya rin yun. Okay? So, yun po yun. And then ito, yung pangatlo natin is yung magsisi. Yes. Talagang hahantong din sa pagsisisi yung isang tao na ginost mo or hindi ka na nagparamdam kapag tuluyan ka nang nawala. Halimbawa, medyo tumagal na yung panahon or araw na hindi ka na talaga nagparamdam. Ang isang maiisip kasi ng taong iniwan mo or yung taong inatrasan mo ay isa sa maalala niya yung mga hinanaing mo noon. Yes, hinanaing na binabaliwala niya lang noon. Na parang pinatagos lang sa kabilang tenga, na hindi niya pinakinggan, na parang wala lang sa kanya. So yun po ang isa sa maiisip niya. And ito ngayon, isa sa pagsisisihan niya kung bakit hindi niya malang pinakinggan noon. Uy nako, ito yung reklamo niya noon. Na kumbaga pa, isa ito sa mga maiisip niya. Kung ano yung mga reklamo mo, kung ano yung mga hinanaing mo noon, ayun din ang mapagsisisihan niya kung bakit hindi man lang siya nakinig sa'yo. So yun po yun, pagsisisi utol. Okay, so yun. And then ito, yung pang-apat natin is frustration. Yes, maiinis dahil nawala ka nang wala malang paalam, nang wala malang salita na kung ano-ano dyan. Now, mas masakit talaga kung iniwan mo siya nang walang paalam or nang walang salita compare sa umatras ka na meron ka pang sinabi, ganito, ganyan. So, kung minsan, makakaramdam pa siya ng kapayapaan, which is, hindi mo siya mabibigyan ng parusa. And, kung wala kasing kaparusahan, ay hindi rin siya matututo. Hindi rin siya magsisisi. Hindi niya rin makikita yung mga pagkakamali niya. Pero, kung umatras ka kasi, nang walang paalam, nang walang pasabi, syempre, frustration. No? Mafro-frustrate talaga siya na kung bakit nawala ka. Syempre, sino ba namang may gusto na atrasan ka ng tao nang wala malang paalam?
Yes, kahit ikaw ba naman kung i-ghost ka, hindi ka ba masasaktan? Hindi ka ba madi-disappoint or madidismaya na inatrasan ka ng tao nang walang paalam? Yun din po ang mararamdaman niya. Okay, so yun. And then ito pa, yung palima natin is yung maguguluhan. Yes. In short, siya ay malilito. No, papasok talaga na siya ay maguguluhan, malilito, dahil maraming katanungan na walang mga sagot. No, isa na nga doon is, bakit ka nawala? Bakit ka umatras? Bakit nakayanan mo siyang talikuran? Na kung bakit nakayanan mo rin talikuran, na yung pagkakaalam niya noon is mahal na mahal mo siya. Na kung bakit nakayanan mo ngayong natitiis na siya. Na yung alam niya is hindi mo siya natitiis. Na yung alam niya talaga ay patay na patay ka sa kanya. So, dito po siya maguguluhan talaga. Ano kaya yung meron? Ang pagkakaalam ko, patay na patay yung babae na yun sa akin. Ang pagkakaalam ko, madali ko lang mabola yung babaeng yun. Uto-uto yun eh. No, ang pagkakaalam ko is bulag na bulag yun sa akin. Yes, so ngayon, dito po siya maguguluhan or malilito talaga na kung bakit nawala ka pa. No, na hindi niya ito inaasahan. So yun po ang isa sa mararamdaman niya. Okay, and then ito, yung pinakahuli, I mean hindi pa pala huli, no? Which is mayroon pa tayong dalawa. Yung pang-anim natin is yung takot na baka tuluyan kang mawala. Yes. Siyempre, hindi po to talaga mawawala. Yung takot, fear of loss, na baka tuluyan ka nang mawala. Na baka tuluyan hindi ka na magpaparamdam. Na baka tuluyang hindi ka na babalik. Or baka tuluyan mo na talaga siyang iiwan. So siyempre, ikaw ba naman, inatrasan ng walang pasabi, no, walang paalam, walang validation, no, wala malang iniwan na salita na kung ano ba yung plano mo. So syempre, maguguluhan na siya, di ba? So once na naguguluhan is magkakaroon niya ng takot. Malaki kasi yung power utol ng pagiging tahimik mo lang nang wala siyang nasasagap or wala man lang siyang nakukuhang salita galing sa'yo. Or kahit anumang salita, wala man lang siyang nababalitaan, no, sa mga mutual friends, circle of friends, families and relatives. Kung wala talaga, grabe po, nakakabaliw talaga. Iisipin ng tao kung ano na yung meron sa buhay mo, kung ano na yung ganap sa buhay mo, kung ano na yung mga pinaplano mo. So yun po ang isa talaga sa mararamdaman niya. Takot na baka hindi ka na talaga babalik. Pero ang question, babalik ka pa ba? So yun ha, pag-isipan mo ng maigi. And then ito, yung pang-pito natin, which is yung panghuli na rin natin, is yung sakit sa damdamin. Like I said kanina, masasaktan din po siya. Dahil yung pagkakaalam niya na yung taong mahal na mahal siya ay boom, nawala pa. That's why mga utol, paulit-ulit ko pong sinasabi na huwag po kayong matakot atrasan yung taong minamahal ninyo. Kasi alam na alam din po niya na mahal mo siya. Yes, alam na alam din po ng taong yan na mahal mo siya. Kaya dito po siya masasaktan kasi alam niya na mahal mo siya pero nakuha mo pang atrasan. In short, yung taong nagmamahal sa kanya ay pwede rin palang mapagod, pwede rin palang umatras, pwede rin palang tumigil, pwede rin palang huminto sa kanya. Kung ganito ang pag-uugali niya, kung siya ay manloloko, pinabaliwala ka, ina-echapwera ka, dinidisregard ka lang, no, ina-ignore ka lang, hindi ka malang binibigyan ng oras. So, ito po yung resulta. Nawawala pala yung taong mahal na mahal siya. Nawawalan din pala or nauubusan din pala ng patience sa pagkakaintindi sa kanya kapag hindi niya binabago yung kanyang sarili. So yun po ang mga nangyayari. Yun po ang mga mararamdaman ng partner mo na lalaki kapag umatras ka ng walang pasabi. Take note ha, walang pasabi utol. Kasi kung meron ka pang sinabi, hindi po ito yung mararamdaman ng partner mo. Ito yung mararamdaman niya kapag wala ka talagang sinasabi sa pag-atras mo. Nagigets? So sana ay napalakas ko yung loob mo na para ikaw ay maka-atras na ng walang pasabi sa kanya. Ito po ang mga mangyayari. Okay? So ngayong handa ka na, good luck. Nandito lang ako sa likod ninyo. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!